Good morning and welcome back to my channel sa GGB Channel PH TV. So for today's video, gagawa tayo ng reaction na mga ka-PH tungkol po ito sa impeachment proceeding tungkol sa kaso ni Vice President Sara Duterte, no? Nagmukhang katawa-tawa ho yung hearing, no? Makita ho natin, unang-una pa lang ho na impeachment proceeding, may bumubula na hong bakbak mga ka-PH, no? Pinagpilitan talaga nila na ma-impeach, no, si Vice President Sara Duterte. Kahit ano-ano na lang pinagsasabi doon, parang nagtutula si Madam Luistro doon sa kanyang speech doon sa prosecution, no? At nakikita ho na parang hindi ho siya kampante at sigurado sa mga sinasabi niya. At kaya ho, nababaso siya ng taong bayan. Nakikita natin, bumula pa yung bakba niya habang nagsasalita po. At tuloy, kaya tuloy ang kalabasan sa unang impeachment proceeding, no? So, bakit nga ba pinagpilitan nilang mapapa-impeach sila si Vice President Sara Duterte, no? Dahil alam ho nila na kapag hindi nila mapa-impeach ito si Vice President Sara Duterte, at sigurado ho lulusot po ito at magiging mananalo ho ito sa 2028, no? Kaya ngayon pa lang binubutasan nila kahit ano-ano na lang ang ginagawa nila para mapa-impeach talaga ang Vice President Sara Duterte, no? Oh. So, sa pangalawang araw, no? Sa pangalawang araw naman, tingnan ho natin yung video clip, no? Sa pangalawang araw ng impeachment proceeding po, nakikita ho natin yung isang namamahayag na tumutulo ho yung sipon. Ibig sabihin nun, hirap na hirap talaga kayong ipinagpilitan ang kasalanan na hindi naman ginawa ni Madam Sara Duterte, no? Witness being asked which Your Honor, asked and came answered. first. I mean, relevance, Your Honor. Relevance. Counsel, if the witness knows and the counsel for respondent will be given the latitude to test the credibility, accuracy, and completeness of the testimony of the witness. But we note your continuing objection, because you already sound frustrated, counsel, in regard to this line of questioning by the I'm very counsel for patient, the Your Honor, respondent. please. The counsel for respondent may proceed. Witness may answer. Ibig sabihin nun, hirap na hirap talaga kayong ipinagpilitan ang kasalanan na hindi naman ginawa ni Madam Sara Duterte, no? So, una, yung isa, bumula yung baba. Ibig sabihin, bula-bula lang yung sinasabihin. Walang katotohanan, eh. Mahina po talaga yung ebidensya, no? Hindi po kayang isakdal ng isang tao na wala namang ginawang kasalanan, no? At sa pangalawa, tumutulo yung sipon. Ibig sabihin nun, talagang buti lang, hindi dugo yung lumalabas, eh, no? So, kitang-kita ho natin mga ka-PH, mga kabayan at mga kaibigan na kanilang ginagawa ay political strategy para ho pampahina yung kalakasan ng Vice President sa kanyang kandidatura, no? Kasi nung ina-announce ni Madam Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang presidente sa 2028, kinabahan ho ang lahat ng mga magnanakaw, eh. Tingnan nyo, kahit ano-ano na lang ginagawa nila, no? Na magiging sila yung magiging leader sa Kamara o maging president sa Senate, no? Tingnan niyo ang nangyari nung botohan, no? Dahil hindi po talaga sila papayag na manalo po ang Duterte Bloc at maging Senate President ang Duterte Bloc, no? Tulad nung pagbotohan na na-elect si Senator Alan Peter Cayetano, no? Gusto ho nilang mananatili sa pwesto ang kanilang Senate President na si Tito Soto, no? Kaya ang nangyari, nung alam nila na hindi ho umabot sa 12 yung hindi umabot sa bilang na sila magiging mananatili silang Senate President, no? Alam nilang paparating si Senador Bato de la Rosa nung time na yun, di ba? Kung matatandaan ho natin, kaya naghanda po sila at pinapa-aresto nila si Senador Bato de la Rosa para lang ho mapigilan ang leadership ng Senado, no? Kaya ang nangyari, hindi sila nagtagumpay, kaya talagang nakapasok si Senador Bato de la Rosa, pero talagang hinabol ho siya ng NBI, no? Sa araw din na yaon, no? Pinipigilan talaga nila. Alam niyo bakit pinipigilan? Takot kasi talaga sila na mananalo at yung Duterte Bloc yung magiging Senate President, no? Kasi alam natin ho na talagang mayroon silang tinatakpan na ayaw nilang mapag-usapan yung flood control scam, flood control project, yung mga ghost project na kung yung Duterte Bloc yung magiging Senate President doon sa Senado, talagang maulit-ulit at hahalongkatin talaga kung sino ang nagnakaw ng mali-malitang pera, no? Ngayon kasi gusto naman sila yung mananatili sa Senate para Senate President para hindi ho nila pag-uusapan at kung ano-anong mga issue na dapat anong mga issue na itatakip, no? Dapat sana ay ang pag-uusapan doon ay ang pirang nawala, no? Ang pirang ng taong bayan na nawala, yun dapat ang hahanapin at pag-uusapan doon sa Kamara o sa Kapulungan, sa Kongres o sa Senate, no?
So, kaya kahit ano-ano na lang talaga ginagawa nila pero hindi ho talaga magtatagumpay sila. Alam niyo bakit, no? Kahit anong gawin yung pagpapa-impeach ng Vice President Sara Duterte dahil si Vice President Sara Duterte ay pinili ho ng napakaraming tao. 32 million ho ang nagtitiwala po kay Vice President Sara Duterte. Ngunit iilan lang ho kayo nasa Senate at sa Kongreso. Yung mga magnanakaw lang ho sa kaban ng bayan, yun lang ho ang pumipigil at pilit pagtakpan ho yung katotohanan. Kaya tingnan niyo ho yung nangyari doon sa nung tungkol naman to kay Marcolita, no? Si Senador Marcolita, siya yung isa sa mga senador na nagsusulong talaga at nag-iimbestiga sa flood control, no? Ngayon, sa impeachment proceeding ni Vice President Sara Duterte nung unang araw ay sinadya din nila na nung araw din na yon ay ipapa-aresto si Senador Marcolita. Alam niyo bakit ho? Kasi ang alam nila napakalakas talaga yung kanilang ebidensya at gusto nila na walang mag-interpolate doon sa ginagawang impeachment proceeding, no? At iniisip naman ni Madam Luistro na talagang napakalakas at sapat yung ebidensya na nililatag na wala namang basihan o tulang katotohanan, no? Parang tumutula doon sa doon sa speech niya nagsasabi pa siya doon na yung pira daw ng tong bayan na pira ng mga tawag ito, pira daw ng mga manggagawang Pilipino, yung mga OFW, ginagastos daw sa walang hiyaan, no? Pero wala siyang sapat na ebidensya, mas lalo nang pinahina niya ang kanilang evidence, no? So, nung nung unang araw pa lang, pinapahuli din nila si Senador Marcolita pero hindi din sila nagtatagumpay sa kanilang ginagawa dahil nagmukha tuloy katawa-tawa yung kanilang kanilang hearing, no? At ito pa, nung si Senator Alan Peter Cayetano pa ang nagiging Senate President, no, sa Senado, pilit ho nilang pinapalitan at inaagaw yung pwesto, no? Alam niyo bakit? Kalakasan na sana yun pag-imbestiga, no? Isasalang sana yung 18 Marines, no, nung time na yun. Kaya lang pinipilit nila na mag-re-elect ulit kahit wala namang eleksyon doon sa Senate, no? At sinasabi lang panay-absent daw, hindi ginawa niya Senator Alan Peter Cayetano yung kanyang gawain. Pero ang totoo noon, natatawan na ho yung kaalyansa ni Senator Alan Peter Cayetano dahil pinipilit nila si Win Gatchalian, ang acting president nung time na yon, at sinasabing panalo daw sila sa botohan kahit 12 lang sila, no? Ngunit hindi yata marunong magbilang itong mga posisyon, nasa posisyon, no? Yung sinasabi nila na sila dapat daw ang magiging majority dahil 12 sila. Ngunit hindi ito pinapayagan ni Senador Alan Peter Cayetano sapagkat dapat ay 13 ho ang bilang ng mga senador para magiging majority. 12 lang sila. Pinipilit talaga nila na mapalitan ang kapangyarihan ng presidente ng Senado na si Alan Peter Cayetano. At gusto nilang ipalit ito si Win Gatchalian. Ngunit ito, sa unang araw ng impeachment proceeding, no, anong nangyari? Nagmukhang katawa-tawa ho si si Win Gatchalian, no? Bakit? Kasi dapat siya ang mag-preside doon sa impeachment. Ngayon, ang ginawa nila, nag-re-elect pa sila ng magiging presiding officer at labag ito sa 1987 Constitution. So tama nga yung sinabi ng isa nilang kakampi na we have bend the law kasi binibend nila yung mga batas ng saligang batas, no, sa Constitution, no. Nagmukhang katawa-tawa, nagdalawa sila nakaupo doon sa harap ng hearing, no. Ano yun? Para pang mga pari. So, labag sa batas yung ginawa nila. Nagmukha silang katawa-tawa at nagmukha pong tanga dito si Win Gatchalian, no. Dahil hindi naman, parang walang alam talaga, no. Hindi lang walang alam talaga, no, kasi kung titingnan nyo, kung sumusunod sila sa 1987 Constitution na ang dapat maging presiding officer ang Senate President, no. So ngayon, palpak na naman, no. So wala, kahit anong gawin nyo talaga, kahit anong gawin yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, wala, relax si Vice President Sara Duterte. Alam niya talaga na malakas ang depensa, no, o sa chispa yan. Mahirap mong matihin ang isang king, no. Mahirap mong mamatihin sa inyong mga taktika na talagang kulang talaga at taktikang hindi pinag-iisipan, no. So mga kababayan at mga ka-PS, kayo na ho ang humusga dito sa ginawa nilang panggigipit talaga, no. Ginawa ho nila ito, hindi ho ito para sa bayan kundi para maprotektahan po ang kasinungalingan at para hindi maimbestigahan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, no. So kayo na ho ang humusga nito. Bagamat hati naman po talaga ang opinion sa bawat tao. Ito po yung reaksyon lang po, no, na talagang ang dapat po sana ay magtatrabaho ang ating mga lingkod bayan, no, na magtatrabaho ng maayos at tutukuyin kung sino talaga
ang dapat mapa-impeach. Kung sino talaga, kung nagtatrabaho sila at gusto nila talagang i-impeach kung sino ang magnanakaw, dapat i-impeach muna nila yung nagnakaw ng mali-malitang pera, ng trilyon na pera, at sinasabi na nga, binanggit na kung sino talaga ang sangkot sa nakawang ito, no? At dapat itong matuloy ang pag-imbestiga para managot talaga kung sino ang may kagawan at may kasalanan. So mga kapiis, no, huwag na natin pahabain ng ating diskusyon sa umagang ito. At sana po, kung magustuhan niyo po yung video natin, paki-like lang, paki-subscribe at paki-pindot sa notification bell para updated po kayo sa mga videos na upload natin. Thank you so much for watching. This is GB Channel PH TV. Bye-bye.